Sabi nga sa kanta, "Too much love will kill you." Ganitong-ganito ang nangyari sa buhay ng dalagang si Connie Ang dahil sa labis na pagmamahal sa una niyang nobyo. Nasira ang kanyang buhay at sa huli ay nagkaroon siya ng sakit na walang lunas dahil sa kagustuhan niyang mapasaya ang lalaking napili niyang makasama habang buhay. Sa huli, ang kanyang mga magulang pa din ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Ang mga taong nadudoon para sa kanya simula pa nung una. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na kwentong ito ng buhay ni Connie Ang. Nagmula si Connie sa isang marangya at successful na pamilya sa Hong Kong. Pinanganak siya noong March 9, 1978. Parehas na doktor ang kanyang mga magulang at siya ang nag-iisang anak ng mga ito. Ang kanyang ama ay isang respetadong pulmonologist, habang ang kanyang ina naman ay successful din sa kanyang karera. Dahil pawang mga doktor ang kanyang mga magulang, pinalaki siya ng kanyang ama at ina na may pagpapahalaga sa edukasyon. Todo din ang suporta ng mga magulang ni Connie sa kanya upang masiguro na magiging maayos ang kanyang kinabukasan. Ibinuhos nila ang kanilang pagmamahal kay Connie at siniguro na magkakaroon siya ng access sa lahat ng oportunidad na pwede nilang ibigay. Dahil sa solid na foundation na ito ni Connie, lumaki siyang very well-mannered at matalino. Sa kabila ng napakaalwang buhay, lumaking hindi mayabang ang dalaga. Lumaki siyang maganda at very talented at dahil nga dito, maraming mga binata ang pumila upang manligaw sa kanya. Dahil nag-iisang anak, pinangarap ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng napakagandang kinabukasan. Na sana'y balang araw ay maging isa din siyang doktor katulad nila. Kitang-kita at ramdam ni Connie kung gaano siya kamahal ng kanyang mga magulang, kaya't naging goal niya sa buhay na mapasaya ang mga ito. Isa sa hiling ng mga magulang niya ay ang sana'y makapasok siya sa University of Oxford. Dahil din sa kanyang mga magulang, nagkaroon si Connie ng pagkakataon na maka-attend sa mga prestihiyosong mga events at makadaupang palad ang mga elitista sa Hong Kong. Dito napansin ng mga modeling talent scout ang kagandahan ng dalaga. Para sa kanila, bagay na bagay ang kagandahan at beauty ni Connie sa modeling industry. At sigurado sila na maraming mga brands ang magkaka-interes sa dalaga. Walang interes si Connie sa pagmamodelo noong una dahil gusto niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Subalit dahil paulit-ulit siyang kinukulit ng mga talents, parang na-curious na rin siya kung ano ba ang meron sa modeling industry. Subalit hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang sa pagpasok niya sa pagmamodelo. Mas importante sa kanila ang pag-aaral ng anak at baka makasagabal pa nga ang pagmamodelo sa kanyang pag-aaral. Ngunit dahil na rin sa pamimilit, eventually napapayag niya rin ang kanyang mga magulang. Simula noon, pinagsabay ni Connie ang kanyang pag-aaral at pagmamodelo. Nangako siya sa kanyang mga magulang na hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral, kapalit ng pagpayag ng mga ito sa kanyang kahilingan. Mas lalo pa nga niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral para hindi ma-disappoint ang kanyang mga magulang. At hindi nga nagtagal, nakilala na din ang pangalan ni Connie sa industriya ng modeling sa Hong Kong. Nakabilang siya sa mga malalaking projects at mga fashion show. Naimprinta din ang kanyang muka at pangalan sa mga billboard at magazines sa Hong Kong. Sa kabila ng kasikatan, nanatiling grounded at may mababang loob ang dalaga. Mas lalo ding nagpursige sa pag-aaral si Connie. Subalit nag-iba ang takbo ng lahat nang makilala niya ang binatang si Kwok Wing Chan noong August 24, 1976. Nagmula si Kwok Wing Chan sa isang makapangyarihan at mayamang pamilya sa Hong Kong. Ang kanyang pamilya ang nasa likod ng Wing On Group. Ang kanyang ama na si Jimmy Kwok Chi Kuen ang siyang dating non-executive director ng kumpanya. Ang kanyang ina naman na si Lee Wong Kun ang siyang nagsilbing direktor ng Hong Kong Sanatorium and Hospital. Bukod sa kanyang family background, popular din si Kwok dahil sa kanyang gwapong muka at magandang pangangatawan. Nagkakilala ang dalawa sa simbahan.
pareha silang mga Kristiyano at nagtagpo ang kanilang landas sa isa sa mga misa. Mabilis na nahulog si Kwok kay Connie at simula noon ay hindi na niya tinantanan pa ang dalaga. Wala pa sanang planong makipagrelasyon si Connie dahil ang goal nga niya ay tutukan ang kanyang pag-aaral. Subalit walang pinipiling panahon ang pag-ibig. Dahil sa pangungulit ni Kwok kay Connie, eventually ay napasagot din niya ang dalaga. Iba ang tama ni Kwok kay Connie. Ibang-iba ito sa mga babaeng niligawan niya. Matalino ito, napakaganda, medyo pakipot at higit sa lahat, successful na rin ito sa kabila ng napakabatang edad. Simula noon, nagbago ang personality ni Connie. Inilagay niya sa sentro ng kanyang buhay ang binata. Wala na ang dating mabait at masunuring dalaga. Dito na nagsimula ang mga pagkakating classes ni Connie at mga pagsuway sa kanyang mga magulang. May isang pagkakataon pa nga na nag-cutting classes ito noong 18th birthday ni Kwok upang bilhan ito ng birthday cake at bigyan ito ng surprise party. Ngunit hindi ito nakaligtas sa kanyang mga magulang. Dito na nga nalaman ng kanyang ama at ina ang kanilang relasyon. Hindi naman nagustuhan ng ama ni Connie ang nalamang ito tungkol sa kanyang anak. Lubos itong nag-alala sa ikinikilos ng kanilang dalaga. Pansin na pansin nila ang pagbabago kay Connie at natakot sila na baka mapahamak ito. Simula noon, bantay sarado na ang schedule ni Connie. Pinagbawalan na din nilang lumabas ng bahay ang dalaga ng walang kasama. Ngunit sa ginawa nilang ito, mas lalo lamang nagkumawala si Connie. Lumipas naman ang isang taon, nakapasok si Kwok sa Harvard University at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral abroad. Naging long-distance relationship ang setup nilang dalawa ni Connie, ngunit ayos lamang ito sa magkasintahan. Medyo nakahinga ang mga magulang ni Connie dahil sa paglayo ni Kwok sa anak. At buong akala nila ay lalayo ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ngunit taliwas ito sa nangyari. Mas naging determinado si Connie na suportahan si Kwok sa lahat ng gusto niyang gawin sa kanyang buhay. At para makita nga ang nobyo, tuwing bakasyon niya sa eskwela, tumataka siya sa mga magulang niya upang mabisita si Kwok sa Amerika. Ngunit ang pagbisitang ito ni Connie kay Kwok ang nagpakita sa kanya ng tunay na kulay ng nobyo. Totoo na palagi niyang gustong makita si Kwok. Ngunit na mga puntong ito, hindi pa rin handa si Connie na makipagtalik sa nobyo. Nais muna sana niyang makapagtapos silang pareho bago may mangyari sa kanila. Ngunit hindi na makapaghintay pa ang nobyo. Nang nasa Amerika, ipinilit ni Kwok ang sarili niya kay Connie. Nilapastangan ni Kwok si Connie ng paulit-ulit at halos 4 na araw na hindi pinakain. Binalak niyang mag-report sa mga pulis, ngunit binalaan siya ni Kwok na kapag ginawa niya iyon ay siya lang din ang mapapahiya. Binalaan din siya ng nobyo na kapag nagsumbong siya ay ikakalat niya sa publiko ang lahat at hindi lamang siya ang mapapahiya, pati na rin ang kanyang mga magulang. Dito na naisip ni Connie ang kanyang mga magulang, ang kanyang modeling career, ang kanyang pag-aaral, at kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya. Dahil sa mga isiping ito, nagdesisyon si Connie na patawarin ang nobyong si Kwok. Subalit pinagbayaran niya ng malala ang desisyong ito. Nang makabalik ng Hong Kong, nagkaroon si Connie ng depression, anxiety at eating disorder. Naapektuhan din ito ang focus ni Connie sa pag-aaral. May isang pagkakataon pa nga na nag-breakdown si Connie sa kanyang A-level math exam at hindi niya natapos ang pagsusulit. Dahil doon, hindi na siya makakapasok pa sa University of Oxford na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit hindi tumigil magpursige si Connie. Pinagtiisan niya ang lahat at pinilit niyang makapasok sa University of London. At hindi naman nabigo ang dalaga. Ibinalita niya ito sa kanyang nobyong si Kwok. Subalit hindi iyon nagustuhan ng nobyo. Ng mga puntong ito, pabalik na ng Hong Kong si Kwok at wala siyang balak na muling magkaroon ng long-distance relationship kay Connie. Kaya't ginil-trip niya ang dalaga. Minanipula niya si Connie at pinaniwala ito na wala namang magandang mangyayari kung ipagpapatuloy nito ang pag-aaral abroad. Wala na din di umanong magkakagustong iba sa kanya dahil nagamit na ni Kwok ang kanyang katawan. Dahil napakabata pa nga at vulnerable at talagang mahal na mahal ni Connie si Kwok. Sa huli ay muling napaikot ng binata sa kanyang mga palad ang dalaga. Buong pusong kinalimutan ni Connie lahat ng kanyang mga pangarap para kay Kwok. Kinansila niya ang planong mag-aral abroad.
Mas gugustuhin niyang hindi makapagtapos ng pag-aaral. Maisalba lamang ang relasyon nilang dalawa. Para kay Connie, si Kwok lamang ang nag-iisang tao na nakakaintindi sa kanya. Parang pinagsakluban naman ng langit at lupa ang kanyang mga magulang nang malaman ang desisyong ito ni Connie. Tinakot din nila ang anak na itatakwil nila ito kung hindi nito itutuloy ang pag-aaral sa UK. Ngunit walang naging pagtugon kay Connie. Handa itong talikuran ang lahat para sa kanyang kasintahan. Dahil bilog na nga ang ulo ni Connie, dito na naisipan ni Kwok na gawin ng opisyal ang lahat. Hindi dahil mahal niya ang nobya, ngunit gusto nitong tuluyang mamanipula si Connie. At kapag kasal na sila, ay lubos na matatali sa kanya ang dalaga. Nalaman ito ng mga magulang ni Connie at katulad ng mga nauna, wala rin silang nagawa upang mabago ang desisyon ng anak. Takot ang bumalot sa kanila dahil mawawalan sila ng kontrol sa buhay ng nag-iisang anak. Pakiramdam nila ay unti-unting nawawala sa kanila si Connie. Mayaman ang pamilya ni Kwok at natatakot sila na baka mapahamak ang anak. Subalit kahit na anong pigil nila ay hindi pa rin magpaawat si Connie. At taong 2000, opisyal na naikasal si Connie at Kwok. Sa harap ng mga bisita, nangako si Kwok na mamahalin at poprotektahan niya si Connie habang buhay. Masayang masaya si Connie ng araw na iyon dahil sa wakas, magsisimula na ang chapter ng buhay nila ni Kwok na magkasama. Ngunit taliwas iyon sa mga sumunod na pangyayari sa kanilang pagsasama. Unti-unting nawalan ng amor si Kwok kay Connie. Dinevote ni Connie ang buong buhay niya para kay Kwok. Nag-aral siya magluto, natuto siyang maglinis ng bahay. Nang sa ganon ay areglado na ang lahat pag-uwi ng kanyang asawa galing sa trabaho. Akala ni Connie ay magiging maayos ang lahat kung magiging sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. Ngunit mas lalo lamang lumayo ang loob ni Kwok sa kanya. Paulit-ulit na tinuya ni Kwok si Connie dahil sa kanyang timbang at itsura. Dahil sa mga inasal na ito ni Kwok, unti-unting nawala ng self-confidence si Connie. Pangit na pangit at tabang-taba siya sa kanyang sarili. Para mabilis na pumayat, tumigil si Connie sa pagkain. Para mapanatili naman ang kanyang kapayatan, uminom din siya ng mga slimming pills para manumbalik ang pagmamahal ng asawa sa kanya. Sobrang bumagsak ang timbang ni Connie at halos parang buto at balat na lamang siya. Nawala din ang glow at kagandahan ni Connie nang siya ay dalaga pa. Dahil sa patuloy na pagdeteriorate ng kanyang kalusugan, naging napakadalang na rin niyang lumabas sa publiko dahil iniiwasan niyang maging tampulan ng mga chismis sa media. At dito na nga nagsimula ang pangbababae ni Kwok. Maraming beses siyang nakuhanan ng larawan kasama ang babaeng si Mickey Young. Palagi silang magkasamang namamasyal sa syudad. At dahil sa mga balitang ito, mas lalong nahulog si Connie sa depresyon. Nagpatuloy din ang kanyang eating disorder na siyang patuloy na nagbababa ng kanyang timbang. Eventually, na-diagnose si Connie ng gastroparesis. Nakaranas si Connie ng sobrang lalang sintomas tulad ng paglobo ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo at sobrang pananakit ng tiyan sa tuwing matatapos kumain. Gustong-gusto ni Connie na gumaling mula sa karamdamang ito. Ngunit hindi nakikikoopera ang kanyang katawan. Hindi na ma-process ng kanyang katawan ang pagkain na kanyang kinakain. Napaka-rare ng sakit na ito na dumapo kay Connie at ayon sa mga doktor ay wala nang lunas sa kanyang sakit. Noong una ay inaasikaso siya ni Kwok. Ngunit mabilis na nagbago ang lahat. Inaasikaso siya noong una ni Kwok hindi dahil mahal siya ng asawa kundi dahil medyo nagigilty ito dahil siya ang may kagagawan kung bakit nagkaganoon si Connie. Nang lumaon, tuluyan na siyang pinabayaan ni Kwok. Iniwan niya si Connie na mga panahon na kailangan siya nito. Eventually, sinuhestyon na rin ni Kwok na maghiwalay na muna sila ng tahanan dahil hindi na nga siya maasikaso ng asawa. Wala nang nagawa si Connie kundi bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang dahil hindi naman niya kayang asikasuhin ang sarili ng mag-isa. Malugod siyang tinanggap ng kanyang ama at ina. Walang panunumbat o kahit na anong paninisi. Muli siyang inalalayan ng kanyang mga magulang sa pagsubok na iyon sa kanyang buhay. Hindi na niya kayang kumain pa ng mga normal na pagkain. Kaya't nag-rely siya sa mga intravenous nutrition para makasurvive. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanang ito ni Connie, patuloy pa ring nakikipagkita si Kwok sa babaeng si Mickey.
Sa tuwing tatanungin kung ano nga ba ang totoong relasyon nilang dalawa, paulit-ulit lamang nilang itinatanggi ang lahat at sinasabing magkaibigan lamang silang dalawa. May mga naging komento din ang babaeng si Mickey sa press na hindi niya di umano alam na may asawa pala si Kwok. Nalaman niya lamang di umano iyon nang lumabas ito sa balita. Bago bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang, nangako si Kwok kay Connie na temporary lamang ang kanilang paghihiwalay. Nababalik ang lahat sa normal kapag gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Matapos ang 2 taon, bumalik si Kwok, dala ang mga papeles para sa kanilang diborsyo. Taong 2008, opisyal na ifinail ni Kwok ang diborsyo. Ang kanyang dahilan, ilang taon na silang magkahiwalay ng tirahan at sapat na ang panahong iyon upang wakasan na ang kanilang kasal. Pakiramdam ni Connie ay pinaikot na naman siya ni Kwok sa kanyang mga palad. Pinaniwalang bubuti ang lahat, ngunit ang totoo, paraan iyon ni Kwok upang matuldukan ang namamagitan sa kanila. Kailangan siya nitong maidispatcha nang sa ganon ay mapakasalan niya ang babaeng si Mickey. Dahil wala naman na talagang pag-asa pa ang kanilang relasyon, nagdemand si Connie kay Kwok na bayaran nito ang kanyang mga medical bills kapalit ng pagpirma niya sa diborsyo. Ngunit hindi pumayag si Kwok at sinabing wala siyang pera. Dahil sa paulit-ulit na argumentong ganito, humaba ang proseso ng kanilang diborsyo. Habang nangyayari ang lahat, halos gumuho na ang mundo ni Connie. May mga pagkakataon pa nga na nakikita siya sa publiko na nahihimatay. October 2010, lumabas ang ruling ng korte na inuutusan si Kwok na sustentuhan si Connie ng $3,800 buwan-buwan bilang spousal support. Ngunit hindi pumayag si Kwok at sinabing wala siyang ganoong kalaking pera. Ipinagpatuloy pa rin ni Connie ang pagbabahagi ng kanyang buhay sa Weibo, kung paano siya inapi ni Kwok at kung paano sinira ni Mickey ang kanilang pagsasama. Paulit-ulit niya ring tinuya si Kwok sa publiko dahil sa napakaraming beses na hindi ito nagbigay ng sustento katulad ng inuto sa kanya ng korte. Na inabando na di umano siya ni Kwok na mga panahon na lubog siya sa kanyang karamdaman. Dahil sa mga panghihiyang ito, muling nagkita ang dalawa sa korte. Nangyari ito taong 2011. Nang parehas na taon, nag-file si Connie ng appeal sa korte na magde-delay sa asset division nilang dalawa. Na malaki di umano ang mamanahin ni Kwok sa kanyang pamilya at nararapat lamang na magkaroon siya ng kahati sa mamanahin ng dating asawa. Ngunit ang appeal na ito ni Connie ay hindi pinagbigyan ng korte. Matapos muling reviewin ang kalagayan at sweldo ni Kwok, inutusan siya ng korte na bayaran si Connie ng $5,000 buwan-buwan bilang sustento. Muli, hindi pumayag si Kwok dahil wala na halos di umanong matitira sa kanya. Habang tumatakbo ang proseso, kumalat din sa publiko na halos 5% lamang naman pala ng Wing On Group ang shares na pag-aari ng ama ni Kwok, na ang totoo ay hindi naman ganoon talaga kayaman ang kanilang pamilya. Dito na inamin ni Kwok na matagal ng panahon na umaasa siya sa kanyang mga magulang para sa kanyang living expenses. December 2 ng parehas na taon, nirebisa ng korte ang kanilang desisyon at inutusan nila si Kwok na magsustento kay Connie ng $4,000 buwan-buwan bilang alimony at additional lump sum na $498,000 na compensation para sa emotional at career damage na naidulot niya sa buhay ni Connie. Sa kabila ng tagumpay na ito, sa kasamaang palad, hindi na rin siya gumaling sa kanyang karamdaman. Patuloy na bumaba ang kanyang timbang hanggang umabot ito ng 22 kilograms. At talagang parang butot balat na lamang si Connie. Sa isang post, inamin ni Connie na nag-iintindihan niya kung bakit mas pinili ni Kwok na magpatuloy na lamang sa kanyang buhay. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay bakit iniwan siya ni Kwok na mga puntong lubog na lubog siya sa kanyang karamdaman, na parang talagang inabando na siya ng dating asawa. Gayong alam naman ito na siya ang sanhi na nangyaring iyon sa kanya. Ngunit katulad nga ng kasabihan, time heals all wounds. Matapos ang 8 taon, na-finalize na ang divorce ng dalawa. Dito na rin in-announce ni Kwok ang relasyon niya sa babaeng si Mickey Young. Nagkaroon din sila ng 2 anak. Mukhang nakalimot na ang lahat. Naka-move on na sa kanilang buhay.
Subalit napako pa rin si Connie sa bangungot ng kahapon niya kasama ang dating asawa. Sa isang post noong 2018, ipinahayag ni Connie na gumastos ang kanyang ama ng halos $11 million sa kanyang gamutan upang mailigtas ang kanyang buhay. Dahil dito, unti-unti nang binitawan ni Connie ang galit sa kanyang puso at hinayaan na burahin ng panahon lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang kasong ito ni Connie ay isang maliwanag na paalala ng maraming bagay. Una, sa huli, pamilya at pamilya pa rin ang iyong uuwian kapag tinalikuran ka na ng lahat. Pangalawa, masarap magmahal at umibig. Ngunit huwag kalimutang magtira ng pagmamahal at respeto sa sarili. At panghuli, parents know best. Hanggang sa huli, ang mga magulang pa rin ni Connie ang nagligtas at umalalay sa kanya. Patunay na walang magulang na magnanais na mapahamak ang kanilang mga anak. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.